Paglalakad nga lang niya mga kababayan, hirap na si Digong. Kaya pinasiguro niya ngayon, kung tatakbo siya as mayor, gusto niya lang na masiguro mga kababayan na yung Davao sa kanila pa rin, sa kanilang pamilya pa rin. Kaya yung katandem niya as vice mayor, pakapala na po ng mukha. Sa bagay, nasanay na yung mga taga Davao. Maski kahit saan man po, kahit dito sa amin pa. Ganon din po, kahit saan, lipat-lipat lang sa family. Pamana-mana mga kababayan yung posisyon. But anyway, ang magdidesisyon yan, yung mga tao, yung mga taga Davao. Ngayon, pinapasiguro lang siguro, in case hindi makatapos, manghina na si Digong, si matanda na, ang successor niya, yung kanyang anak, si Basti pa rin yung mayor. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Kung sa Batangas mga kababayan, mother and son, Vilma Santos for Governor, Vice Governor Lucky Manzano. Sa Davao City, mga kababayan, father and son, Pacquiao na po. Si Digong, ang sabi sa latest na balita, tatakbo uli na mayor. Galing sa pagiging pangulo, mag-aala-erap siya. Tatakbo nga mayor, tapos si Mayor Baste, vice mayor. Na-threaten siguro mga kababayan masyado. Kasi ang isang fresh face sa politika, bata pa, pero yung kanyang pamilya mga kababayan, matagal na sa politika. Yung pamilya Nograles, iko-contest yung mga Duterte. Itatry ng Nograles mga kababayan na tuldukan na ang paghahari ng mga Duterte for almost 3 decades. More than 3 decades mga kababayan sa Davao. And because of that, ito siguro mga kababayan yung nagtulak kay dating Pangulong Digong na bumalik thinking na pag siya ang lumaban, kanila pa rin mga kababayan yung Davao. Ayan po ang balita ngayon. Father and son tandem. Former President Duterte confirms 2025 mayoral run in Davao City with Baste as running mate. Di ano niya Mr. Maravillas ang basa mo dyan. Mamaya mga kababayan, pag-usapan natin pati yung latest ngayon na balita na si Inday po nanawagan siya sa gobyerno to invest in education and tackle daw learning poverty. Kung kailan ka umalis sa DepEd, ganun yung panawagan mo. Tawag niyan dito sa amin mga kababayan, burugsukan. Tapos pag-usapan din natin mga kababayan itong bagong revelasyon ni Kerwin Espinosa kasi nag-file si Kerwin Espinosa po. Tumakbo din na mayor, bumalik as gusto niyang bumalik as mayor ng Albuera Leyte. May revelasyon siya mga kababayan tungkol kay Bato de la Rosa. Pag-usapan natin mga kababayan mamaya. But before that, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay iGlow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym.
May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan yung ating kwento, yung pagdesisyon ni... Hindi pa man nagpa-file, baka bukas mag-file na siya. Hanggang 8 pa man po, October 8 yung filing. So father and son mga kababayan dyan sa Davao, ang sabi po sa balita ngayon, ibigay ko muna sa inyo yung kwento. Talaga niya Mr. Maravillas, ayaw man lang ibigay sa iba. Ex-President Rodrigo Duterte tatakbong mayor sa Davao City, ayaw tumakbong senador, sabi rito. Ang sabi sa balita, medyo matanda na talaga. Nakatungkod na po si hindi na siya makatakbo. Maglalakad na lang. Yung paglalakad nga lang niya mga kababayan, hirap na si Digong. Kaya pinasiguro niya ngayon, kung tatakbo siya as mayor, gusto niya lang na masiguro mga kababayan na yung Davao sa kanila pa rin. Sa kanilang pamilya pa rin. Kaya yung katandem niya as vice mayor, pakapala na po ng mukha. Sa bagay, nasanay na yung mga taga Davao. Maski kahit saan man po, kahit dito sa amin pa. Ganon din po, kahit saan, lipat-lipat lang sa family. Pamana-mana mga kababayan yung posisyon. But anyway, ang magdidesisyon yan, yung mga tao, yung mga taga Davao. Ngayon, pinapasiguro lang siguro, in case hindi makatapos, manghina na si Digong, si matanda na, ang successor niya, yung kanyang anak, si Basti pa rin yung mayor. Ayaw siguro mga kababayan talaga na makalkal kung ano yung mga pinagagawa nila dyan sa Davao. Di ba? Lalo yung panahon ni Inday po, 450 million yung yung confidential funds na inuubos dyan po. Every year. Ganon katindi po. Umabot sa bilyon. So baka sumingaw po yung mga dapat hindi sumingaw. Kaya sisiguraduhin po ng mga Duterte na ang Davao po hindi mahawakan ng ibang tao, lalo na po yung kanilang yung kanilang pinakamaigpit na political rival, political adversary, yung mga Nograles. Sabi ang tatakbo si Migs. Napakatalino po ni Migs. Bata pa, napakatalino. Ayan po si Migs Nograles, mahilig mag-TikTok. So sabi, siya yung challenger, administration candidate. And because of that news mga kababayan, nataranta siguro yung mga Duterte. Kaya sinet aside yung plano na na tumakbo sa national position. Tulad ng unang in-announce ni Inday Sara na 3 Duterte po yung tatakbo. Yung kanyang tatay, si Baste, pagkatapos si Pulong. Iwan ko si Pulong kung tatakbong senador. Kung tatakbo siyang senador, ba't iboboto pa ang isang Pulong? Nasa Congress nga po. Hindi man po nagtatrabaho si Pulong. Laging absent po sa Congress. So, kinakapital lang po yung apelyidong Duterte. Si Inday nga ngayon, hindi man nagtatrabaho, vice presidente. You see? So, kinapital lang lina yung apelyido. Pero sabi ko nga mga kababayan, ang magdidesisyon yan, kayo na mga taga Davao. Gusto ninyong lifetime, eternal na Duterte yung humawak dyan sa Davao? Decision ninyo yan. Lugar ninyo Irerespeto natin. Ganon po tayo, mga kababayan. Basta't binigyan ng fresh mandate po, ayos yan. Basta't wag manggulo, lalo na sa buong Pilipinas. Buti nga na bumalik na lang siya dyan sa Davao.
Tama po. Pero siyempre, yung ating administrasyon, maglalagay din ng kandidato dyan. And that is part of democratic exercises. Tama po? O, di mamili na lang tayo. Ay, kayo pala. Kasi ako, taga Bicol. Mamili na lang kayo kung the old faces of Dutertes, o bagong mukha naman po. Fresh mind. At bata pa. Hindi lang sa fresh mind, bata pa, magaling mga kababayan na legislator, abogada, Migs Nograles. Kung ako taga Davao, si Migs, ko po, iboboto ko po. Kasi, matino. Di ba? Maganda yung reputasyon po ni Migs Nograles. Tama pa, mga kababayan? So ito yung balita, mga kababayan, sa Balita News. Sabi rito, sa kabila ng mga pangikayat na tumakbong senador sa 2025 midterm election, inanunsyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tatakbo siyang mayor ng Davao City. Habang ang anak naman niyang si incumbent mayor Sebastian Baste Duterte tatakbong vice mayor. Pasiguro po, ganon mga kababayan. Kasi niya, baga kung siyempre yung health condition niya, Duterte pa rin ang successor. Pag ganyan niya, Mr. Maravillas, talagang ganit. Ganit ba yung tawag sa ganyan? Hindi na lang bigyan yung ng tsansa din yung ibang apelido. Talagang mayor, vice mayor. Di ba? Talaga niya, Mr. Maravillas, garapala na. Ibigay natin ang hilig nila po. Anyway, nasa mga taga Davao ang desisyon kung gusto nilang pakyawan palagi. Ganyan. Kasi anyway, sa ibang mga lugar, ganun din po. Pamilya. Sa Makati nga po, mga kababayan, ang maglalaban Nancy Binay, tapos yung asawa ni Abi Binay. Di ba? Dito sa amin, ganon din noon, yung mga Villapuerte, mag-ama mismo. At dyan sa Batangas po, Vilma Santos Gobernador, tapos si Lucky Manzano, Vice Governor, pakyawan din. Sinabi rin ni Duterte na posible umanong maging katandim niya si Baste. Tapos sabi ni Panilo nga, pag umabot pang 2028 si Digong, babalik po na babalik sa national position. Sara Duterte for President, Vice President Digong. What? Sa kanila ayos yung ganon. Pag tinanong mo yung mga DDS, tuwang-tuwa sila. Pero sa Marcos Romualdez, hindi pwede. Masama. Hindi pwede na ang successor Romualdez. Successor nga lang yon. Hindi man yung Romualdez for President, Vice President Bongbong Marcos. Pag ganon ang mangyayari po, na malabo man po na ganon, ay siguradong magsisirko-sirko sa sama ng loob. Galit na galit niyan, sasabihin, swapang. Ang mga Marcos Romualdez, swapang. Ganon po sila, double standard palagi. Pag silang gumagawa, ayos lang. Ganitong set up po, Duterte for Mayor, Baste, Duterte for Vice Mayor, ayos na ayos niya. Or sa national position, Inday Sara for President, Digong for Vice President, ayos niya, ayos yan. So sabi dito sa balita, kaugnay sa usaping politika, binanggit din ng dating Pangulo na hindi na niya kayang tumakbo bilang senador daw dahil na rin umano sa kanyang edad na 73. 73? Baka mali yata yon. Mali nga po. 1945 siya. Mali yung date. 79 years old. 1945 siya. So sabi rito, kilala ninyo naman ako. I've been a mayor for so many years now. You think that I can carry a national campaign at my age? Or you want me to die? Mag-collapse na ako niyan. Payag ni Digong sa isang press conference po kahapon.
Nitong Agosto, ibinahagi naman ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang advice niya kay Duterte tungkol sa politika. Sabi ko, tumakbo kang mayor and then sa 2028 mag-resign ka. Tumakbo kang vice president ng anak mo. O, kita ninyo? Pag Duterte, maniwala ka, lahat ng mga kaalyado mo na bumaliktad, lahat babalik yan sa'yo. Yan na bago magkaroon ng halalan. Bakit? Siguradong kayo ang panalo. Napakalakas ninyong mag-ama. Walang makakatalo sa inyo kahit ano pang gawin. Yang ang advice ni Panelo, mga kababayan, Duterte sa 2028. Walang problema. Di mag-Duterte kayo. Demokrasya po. Di isulong din namin na sa 2028, Martin Romualdez for President, Vice President, Bongbong Marcos. Para amanos. O, tingnan natin kung ano yung magiging reaksyon ninyo. Baka sabihin ninyo, kakapalan niya ng mga Marcos, napakaswapang, ganid. So pag kayo, hindi swapang, hindi ganid. Tama? Pag Marcos ang mag-tandem, Romualdez Marcos, hindi po pwede, kasapuangan na. Double standard kayo, kaya hirap ninyong makumbinsi kami. At yung mga neutral sa politika po. Pero sa atin, kanya-kanya pong hilig. Sabi ko nga po, ang pipili naman yan, yung mga mamamayan, kung gusto ninyo ng leader na isa lang na pamilya, ayos yan. Importante dumaan po sa proseso ng eleksyon. Tama pa? May fresh mandate galing sa mga tao. O ngayon, dito tayo kay Inday, mga kababayan, na kung saan may panawagan siya. Sabi dito sa balita ng politiko nyo, Sara Duterte honors teachers, calls for investments to tackle learning poverty. Burugsukan po. That is the irony. Ano niya, Mr. Maravillas, na burugsukan? Irony na nga po, baliktad. Binigyan siya ng pagkakataon ng ating Pangulo na pamunuan yung DepEd. Wala mang ginawang maayos, matino. Nag-resign. Pag-resign, nananawagan siya na ayusin yung edukasyon. Binigyan kang pagkakataon na ayusin yung edukasyon. Di mo man inayos. Tapos, nang lumabas ka, nananawagan kang ayusin. Di ba? Ang maganda niyan, Inday, ayusin mo muna yung sarili mo. Back to school ka muna. Di ba? Tapos, pag-aralan mo ng maayos yung tinatawag na good manners. Mag-invest ka ng panahon doon. Pag-aralan mo ang good manners in right conduct. Ang tawag dyan, values education. Doon itutok mo yung inyong panahon. Siguro mga 5 years ka dyan. 5 years. Lahat lang values education. Para mahubog yung pagkatao mo. Kasi hindi kumpleto eh. Hindi ka naturuan ng good manners. Ng values education. Sabi nga po, kahit mataas yung pinag-aralan mo, pag masama ang ugali, parang wala ka ding natutunan. Useless po. Ang tawag niyan, mal-edukado. Di ba? Ganyan ang sabi ng mga matatanda. Pinagtapusan niya kita, pagkatapos ganyan ang ugali mo, wala kang natutunan sa eskwelahan na tamang pag-ugali, sumama pa niya yung ugali mo, mal-edukado ka, yan ang tawag ng mga matatanda. Sabi nga po, mga kababayan, education without good moral values is meaningless. Walang kahulugan, walang silbi. Ano pat nag-aral ka ng mataas tapos masama man yung ugali mo. Buti pa yung taong hindi nakapag-aral ng mataas, hindi nakapagtapos ng mataas na kurso. Pag maganda yung ugali po, mas okay yun. But anyway, ibigay ko sa inyo yung sinasabi ni Inday dito sa balita. Ito si Inday, mga kababayan.
Mga kababayan, ladies and gentlemen, teachers. Siyempre, nagbabasa siya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayawag mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. On this World Teachers Day, we honor the dedication and hard work of all our educators. We are grateful for the sacrifices you make in shaping the minds of young Filipinos and inspiring them to become responsible citizens. Your tireless efforts in classrooms and communities demonstrate your commitment to building a stronger nation. Together, let's make the theme Together for Teachers echo across the country. Let us urge our government and private sector leaders and every Filipino from all walks of life to invest in education and join us in addressing learning poverty. Let every Hindi mo Filipino nga child ginawa reach their full potential. DepEd Secretary ka for 2 years, di mo ginawa, tapos mananawagan ka. Ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Di ba Ang lahat kahiya-iya ng ang ginagawa ganyang natin ugali? Ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Yan ang mga tao, mga kababayan, na sabi nga, mahilig sa dada, kulang sa gawa. Hindi tulad po ni incoming Senator Benhur Abalos. Hindi ngawa, kundi gawa. Sinday, puros ngawa, walang gawa. Binigyan ka ng pagkakataon na pangunahan yung DepEd, wala ka man pong magandang contribution, kundi yung additional sa vocabulary ng mga kabataan na tambaluslus. At yung pagtatantrums dahil sa pagtanggal ng confidential funds, yan ang tumatak sa isip ng mga kabataan. Masamang pag-ugali. Huwag kami inday. O ngayon, dito tayo kay Kerwin Espinosa. Kasi si Kerwin, yung dating mayor po, na yung tatay, mayor din, dati na pinatay. Nag-file ng COC. Kasi napawalang sala siya, di ba? Ng korte. So, qualified na uli. Turan. Parang si Laila de Lima. Napawalang sala sa mga kasong final noon ni Digong. Ngayon, tumatakbo pong party list representative. Ganon din po si Kerwin Espinosa. So, ito siya ngayon. I am innocent. Kerwin Espinosa maintains. Alleged drug lord Kerwin Espinosa, who recently filed his certificate of candidacy for mayor of Albuera, Leyte, maintained innocence in the illegal drug charges filed against him. So ang sabi niya rito sa interview ng Mainstream, ginagamit lang ni Senator Ronald Bato de la Rosa si Lieutenant Colonel Juby Espinido. Si Senator Bato talaga ang nag-pressure sa akin. Tinakot ako. Yan ang bagong revelasyon, pasabog po ni Kerwin Espinosa. Tinakot lang daw siya, kaya napaamin siya. Iboto pa ninyo si Bato. Di ba? So sabi niya, kung kayo ang nasa kalagayan ko sa panahon na yon at kayo ang nasa Senado, siguro aaminin niyo para lang maligtas ang pamilya niyo dahil may maliliit pa akong mga anak. Kerwin said, citing the series of killings tied to former President Rodrigo Duterte's war on drugs. So nag-apologize siya, mga kababayan, sa mga tao na na-mention niya sa kanyang testimony, including former Senator Laila de Lima, who was recently cleared of drug trafficking charges by a Muntinlupa City Court. Siya yung nag-link, mga kababayan, kung sino-sino na lang daw yung pangalan na isinabit para maligtas yung sarili niya. Parang yung testimony doon sa Quadcom, mga kababayan, ni yung dating Iloilo City Mayor, si Mabilog, na ang sabi doon sa Quadcom, pre-measure siya, kaya tumakas na lang siya po. At gusto daw na isabit niya si Drilon, pagkatapos si Maruhas. Di ba yun ang naging testimony? Ganon din pala dito, mga kababayan, based sa kwento ni Kerwin Espinosa. Kaya sabi niya rito, mga kababayan, ako'y taos pusong humihingi ng kapatawaran sa inyong lahat at tanda akong harapin kung anuman ang plano ninyo.
kung babalikan ninyo ako, balikan yun lang kasi sa panahon na yun ako talaga ay sobrang pressured na gumawa na lang ako ng mga pangalan na maidawit para maganda pakinggan ang mga balita. Sa totoo lang, labag sa kalooban ko ang ginawa kong testimonya kasi walang katotohanan. So sabi po ni Kerwin, yung drug war ni Digong did not do any good because only 4 people anya were killed and arrested while some who were close to them were unharmed. Maybe anya, the war on drugs was helpful but it was not properly implemented. That is why I decided to help in the right way with no violence, sabi po niya. So with that, nananawagan siya kay President Bongbong Marcos at saka sa Kongreso to help attain justice for his father, who according to him was killed inside the Leyte sub-provincial jail in Baybay City in 2016 like an animal. Ito yung naging kwento doon sa testimony ni Espinido. Talagang nakakapanindig balahibo po. Ang nagsagawa po ng operation doon si Colonel Marcos na nasa active service pa po hanggang ngayon. So sabi po ni Espinosa na willing siya na mag-testify before the ICC para malinis ang kanyang pangalan at yung pangalan ng kanyang ama from accusations. Hayaan niya natin ang investigasyon na umusad kasi lalabas at lalabas ang tunay na may kasalanan na dapat lang makulong. So nanawagan po si Kerwin Espinosa to the media not to tag him as self-confessed drug lord as he has been cleared of illegal drug charges. Napawalang sala po siya mga kababayan ng husgado. Kaya po nakatakbo siya ngayon, nag-file for mayor uli ng Albuera, Leyte. O ito siya mga kababayan, pakinggan natin yung kanyang statement. May tips for pressure sa inyo ng tao or local officials? Galing po yan sa Rappler. At sasabihin ko, Senator Bato, ginagamit niya si Juby Espinido. Si Senator Bato talaga ang nag-pressure sa akin. Tinakot ako. Isipin nyo, sa panahon na nag-testimonya ako doon sa Senate, patay na ang papa ko, nasa loob ng kulungan, pinatay na parang hayop na walang kalaban-laban. So yan po mga kababayan ang pasabog niya ni Kerwin Espinosa. Willing siya daw na mag-testimony sa International Criminal Court. Ganon katindi po. Ganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po?
Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.